nakakatuwa, and even the entire team, masaya. Tapos, ang sarap kasi mapapalapit ulit ako sa mga bata. Yung Once Upon a Time, alam naman natin na ginawa talaga itong show na ito para sa mga bata. Ha? Na may maganda. Oh, sa bata ba? Yes. Joke lang. Matagal na itong top rated para sa mga bata. So, yun. Okay, Richard, would you have done this series kung natuloy yung Somebody to Watch Over Me? As of now, since nabuntis na si Juday, alam niyo naman, hindi ako yun. There is no one to watch over me. May official statement na ibibigay si EJ. Ayan, Tita Ethel, speaking of that project with Judy Ann, we'd like to make this official announcement now. Dreamscape Entertainment Television announces that the production of the drama series Someone to Watch Over Me is willing to wait for Queen of Pinoy soap opera Judy Ann Santos Agoncillo. In support of her pregnancy, Judy Ann's first team up with Richard Yap has been temporarily put on hold and will resume production once Judy Ann is ready to go back to work. Meanwhile, Dreamscape also announced that Richard will be doing a new drama series in ABS-CBN which will be revealed this June, this month po. Ayan, so masyado po muna, we'll wait for Miss Judy Ann, but Sir Richard Yap, after this project, will start a new teleserye which we will make the announcement ngayon din pong buwan na ito. Ayun, malinaw po. Parang dumet mas Tita Ethel. This is the first, parang try and action. Anong namin, yung sa dalawang actors mo, anong expectation ang pwede namin hintayin? Oo nga, Dore. Sa totoo lang po kasi si Richard Yap, meron pala siya alam sa sa martial arts. Tapos, nagkaroon lang kami ng konting mga training. Si Encho nag-training siya for ilang days din with Richard Yap. And all the other actors involved in this production like Atoy Ko, David Chua, and the rest of the cast. Sa simula, medyo syempre nangangapa si Encho kasi hindi naman niya nagagawa pa mag-action, but first time niya mag-action. Although he did some action sequences before muling buksan ang puso, but this is a different one kasi yung kung puchinito ka would require mga fighting skills and of course may mga harness. And nagawa naman nila pareho sila. Actually itong Once Upon a Time, isa sa pinakamadugong nagawa ang Once Upon a Time. Kasi nga ang daming ginagawa, may harness, may mga fight sequences kami, may mga talon-talon sila and all. Pero lahat naman yung ginawa namin, masaya kami, kahit natatapos kami ng 5 AM. Halos sikatan na kami ng hour, especially yung last day namin na magka 5:30 na tanong. Pero natapos naman namin matiwasay, mahusay, maayos, at masaya kami lahat. Direk, anong special training na ginawa na? Kasi medyo may martial arts. Anong particular martial arts? Wushu. Wushu. What is Wushu, Direk? Wushu. Wushu, parang Wushu. Ayan, si Mr. Richard baka kaya. Siya yung may background eh. Wushu is Chinese Kung Fu. Oh. So yun. Wushu is Chinese Kung Fu. Okay. Okay, thanks Tita Ethel. Okay. Aaron? Yes, partner, we have a question from Rommel Placente. Papansin naman. Hindi kasi sa kanya kay Enzo tsaka kay Richard Yap, Sir Chief. So nung na-reach mo na sa Enzo makakasama mo, ano yung naisip mo, ano yung naramdaman mo, and vice versa? Incidentally, nagkaroon po kami ng, bukod sa dalawa, meron kami casting call for all the Chinese characters. So lahat po halos dito, like 80% Miss Brenda, or 80% are Filipino-Chinese actors. Okay, go ahead, Sir Chief. I was very happy to hear na si Enchong makasama ko kasi nagkasama kami dati sa may show kami abroad. Ang saya kasama ni Enchong. So, nung sinabi sa akin, syempre masaya. But first time ko siya maka-work, he more than met our expectations. Galing talaga ni Enchong. Kahit na wala siyang background sa martial arts, mas magaling pa siya kasi ang lambot ng katawan niya eh. Kasi di dances. Kaya kaya-kaya niya yung mga action scenes. Ikaw naman, Chong, ano mga magagandang papuri na bibigay mo kay Sir Chief? Magandang papuri?
Hindi, kasi si kay Richard, nung una kong sabi ko, patay, parang ang seryoso niya, kasi parang sabi careful. Tapos yung sa mga iba niyang project, parang ang seryoso niya masyado. Tapos nung nakakasama ko na siya, may mga hilig siya na tawang-tawa ko. Kasi nga, sa totoong buhay pala, alam siya. Kaya kapag nag-e-eksena kami, karamihan sa mga eksena namin, bago kami mag-take, tawa kami ng tawa. Buti nga si Derek Eric na okay lang sa kanya kasi buti na lang siguro din dahil magaan lang yung kwento. Kaya pinapayagan niya kami magtawanan. Saka siya, bata at heart. Derek, sino pa yung nagsalita ng may Compochinito? Sino pa yung mga ladies dito? Lumaan ba mo? Hindi mo bago lang yung show. Sabi siya sa bilang, kasi nagsalita ng title. Si Maye, dapat lang Compocinitos. I actually direct, may kwento doon eh. Go ahead. May search, go ahead, kwento mo direct yung Kwento niyo po direct. Actually, pareho sila kasi si Richard Yap, ang original Michael Puccinito, but his power, maririnig ko na ba? Sige na maririnig ko naman. Pero kasi power niya, meron lang limit eh. Kasi because of parang, like kunyari, ang king, di ba, kunyari, 5 years lang, or presidente, 6 years lang. So parang siya, may ganun din siyang tenure lang as Puccinito. And then he has to pass on this power, this medallion to somebody, pero hindi lang basta somebody na pag na-touch yung medallion na yun, ay mag-glow. And it so happened that Enchong, nung na-touch niya yung medallion na yun, siya yung parang rightful na makuha yung title of Puccinito. So pareho sila na may Puccinito. Oo, kasi siya yung original, tapos kailangan niya i-pass on yung sa bagong generation. Actually, sobrang tagal na nito kasi panahon pa ng mga dynasty sa China, may Kung Fu Chinito na. Kaya marami talaga kami Kung Fu Chinito. Hindi lang kami dalawa. So, bakit nga katagal na bago ka nagkaroon ulit ng isang TV show? Alam mo, gusto ko rin malaman. Sana alam ko yung kasagutan. Hindi, pero katulad naman ng sinabi ko, diba? Gusto ko rin talaga mag-focus. Kung meron siguro akong ginagawang show nung time na nag-release ako ng album, siguro hindi ko siya na-focus doon. And sabi ko nga, mahal na mahal ko yung paggawa ko ng album. Yun yung pinakauna kong mahal dito sa trabaho ko. And buti na lang din, nagkaroon ako ng oras para mabigyan ng oras yun. Kasi nga, baguhan ako doon, wala akong alam doon, kaya kailangan ko matuto ulit. Kailangan ko magsimula sa pinakababa ulit. Which is a recording, congratulations, this album turned gold a couple of months ago. Congratulations. Thank you sa inyo po tatlo. Ito na po sa inyo. We'd like to thank sa fabulous loot bags natin tonight. Thank you, Fred. Thank you, Enchong.